Dahil sa mga aksidente na kinasasangkutan ng mga e-bike sa Metro Manila, pinag-iisipan ng LTO na higpitan ang kasalukuyang regulasyon sa pagrehistro rito at pagkuha ng lisensya ng mga nagmamaneho nito. May report si Katrina Son. Kabuhayan para sa ilan ng nauusong e-bike. Ang delivery rider na si Nestor, dati bisikleta ang gamit. Ngayon, e-bike na DIY niya. Nadi-deliver namin yung food, nakakabalik agad kami dito. Ang laki ng naiba, ma'am eh. Simula nung nag-e-bike ako, ma'am eh. Praktikal na transportasyon naman ito para kay Julius. Hindi na nagpapagas, tas mas malaki yung naiuwi sa pamilya ko. Dahil marami na ngang nag-e-bike, may mga e-bike rental shop na nga tulad nito. Sa halagang 250 pesos marerentahan na ang e-bike tulad nito at 24 hours na raw iyon. Kailangan po ma'am ID lang tapos cellphone. Kasi doon namin i-install yung application para ma-on and off yung unit po. Kada araw, aabot daw sa mahigit 4 na po ang nag-aarkila sa kanila ng e-bike. Karamihay walang lisensya. Noong nakarang taon, nakapagtala ang MMDA ng mahigit 500 aksidente na kinasasangkutan ng e-bike sa Metro Manila. Dapat kumuha talaga. Road safety and kumbaga sa para kung paano sila gumamit ng karsada. Dati nang naglabas ng klasifikasyon ng LTO sa mga electronic vehicle na dapat iparehistro o kaya'y dapat may lisensya ang magmamaneho. Pinag-uusapan daw kung dapat itong higpitan. Pag tumatakbo yan ng less than 25 kilometers per hour, hindi kailangan irehistro sa LTO. No? Although we'd like to deviate from that thinking, so we are coming up with a proposal that regardless of the speed of the vehicle, kailangan rehistrado sa LTO. Bike pa din naman po siya eh. Yung bike po ba kailangan din po ba ng pag maglilisensya po para dun po sa mabibilis. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.